Pilipinas, bansang tanyag sa Timog Silangang Asya dahil sa taglay nitong yaman mula sa mga tao, tradisyon, pagkain, kultura at sa mga makasaysayang lugar. Kaya, tara na! Samahan natin Pilipinas! Lalaga na, sakay na! Ito ang jeep, isa sa mga makasaysay pamanang kultura ng ating mga ninuno na ginagamit bilang sasakyang pang-transportasyon. Matagal nang bahagi ng kasaysayan, sining at kultura ng Pilipinas ang mga jeepney na nakilala na rin bilang hari ng kalsada. Ang mga jeepney ay nagsimula lamang na magamit bilang sasakyang pang-transportasyon nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang naturang digmaan ay nagdulot ng pagkasira ng napakaraming struktura sa bansa, katulad na ng mga sasakyang pang-transportasyon tulad ng tranvia, cable cars at tren. Kasabay nito, nang matapos ang digmaan ay maraming naiwan ng mga sasakyan ginamit ng mga Amerikano at Hapon sa pakikipagdigmaan, kabilang na ang mga jeep. Dahil sa angking kagalingan ng mga Pilipino, ang mga jeep na ito ay isa-isang inayos muli at ginawang sasakyang pampasahero. At hanggang sa kasalukuyang panahon, nananatili pa rin ang pagkakakilanlan nito bilang isang sasakyang pampasahero. Sinasabi din ng jeep ay sinisimbolo ng sail dahil kung makikita ay napapalibutan ito ng iba't ibang kulay na nagbibigay buhay sa mga daan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, hindi na lamang sa biyahe ginagamit ang jeep, kundi pati na rin sa mga pagdiriwang na parati na rin nakadikit sa kulturang Pinoy. Bawat Pilipino yata ay may baong kwento tungkol sa kanilang karanasan sa paraang ito ng transportasyon. Lalarga na! Como estas, kalakip ng kulturang Pilipino ang pagsuot ng pambansang kasuotan. Bago pa man dumating ang mga dayuhang Espanyol, ang barot saya na ang may tuturing pambayang kasuotan ng mga kababaihan. At parang Tagalog naman sa kalalakihan. Ito ang barong Tagalog. Bilang pambansang kasuotan, ito ay kinikilala sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Ito ay formal na kasuotan na nagmula pa sa panahon ng Kastila. Ito ay ginagamitan ng mga dekalidad at mamahaling materyales tulad ng pinya at minsan nilalagyan rin ng iba't ibang borda. Ipinapares ito sa itim na pantalon at itim na sapatos. Pinaniniwalaang noong panahon ng mga Kastila ay sapilitang pinagsusuot ng barong ang mga ilustrados at mga katutubong Pilipino. Alam niyo ba na ipinagbabawal ng pag-ipis ng barong sa ating pantalon? Gayun din ang paglalagay ng bulsa sa barong dahil ito ay upang maiwasan na malagyan ito ng kung ano-ano mga armas. At ang kasuotang ito ay tila naging diskriminasyon sa mga Indios sapagkat ang mga may pinag-aralan at mataas na katungkulan lamang sa lipunan ang may kakayahan o may karapatan na makapagsuot nito. Ito naman ang barot saya, mula sa salitang baro na nangangahulugang pang-itaas na suot at saya na ang ibig sabihin na may isang maluwag na pang-ibabang kasuotan na gawa sa telang pinya. Ang pagsuot ng damit na ito ay dala ng impluwensya ng mga Kastila sa ating mga Pilipino. Sinasabing ang paggamit ng ganitong kasuotan ay nakaayon sa gawin ng Kristyanismo na siyang itinuro sa atin ng mga Kastila at hanggang sa paglipas ng panahon, nakasanayan na itong gawing pangunahing kasuotan ng mga kababaihan. Sa tuwing ito'y sinusuot, hindi may kakaila ang gandang taglay na isang Pilipina. Sa makalumang disenyo ng barot saya na ipapakita nito ang kabutihan, pagkadalisay, pagiging maharlika ng isang Pilipina noong makalumang panahon. Kakibat ng pagsuot ng barot saya ang paglalagay ng ilang kasangkapang nakakadagdag ng kagandahan. Isa ang paineta bilang palamuti sa buhok ng kababaihan. Ito ay isang palamuting suklay na karaniwang gawa sa kala at pilak. Isinusuot ito sa ilalim ng mantilya o belo ng mga mayayamang India at Mestiza noong panahon ng Kastila. Palamuti ba kamo?
Hindi rin dapat na mawala ang mga alahas na kadalas ay likha mula sa kilalang materyales na kung tawag ay perlas. Mapasingsing, kwintas o hikaw man, siguradong mas lilitaw ang kariktan o kakisigan ng isang tao kapag nahaluan ng alahas na gawa mula sa perlas. Mula sa kasuotan, bumalik naman tayo sa isang pamanang transportasyon, ang kalesa. May tuturing ito bilang pinakamagariang transportasyon noong panahon ng mga Espanyol. Hindi katulad ng mga modernong sasakyan na makina nagpapatakbo. Sa kalesa, binibigyan buhay ito ng kabayo at kinokontrol ng kutsero. Marahil may katandaan na ang kalesa, kung kaya't kalimitan na lang itong nakikita sa makasaysayang lugar upang maging atraksyon gaya na lamang dito sa Intramuros. Bienvenida a Intramuros, isang lugar na puno ng monumento at nagpapakita ng mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sinasalamin ng lugar na to ang pinakamahalagang yugto ng kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas na nag-iwan ng malaking impluwensya sa kultura at tradisyon ng bansa. Ang Intramuros ay ang pinakalumang distrito sa Maynila na matatagpuan malapit sa Ilog Pasig. Makasaysayan ang lugar na to sapagkat dito unang ipinatayo ang kauna-unahang syudad sa Luzon. Ang Intramuros ay tinatawag din namang napapaderang lungsod. Dahil noong panahon ng Kastila, itinuturing ito bilang isang lungsod ng Maynila. Ang mga distrito sa labas ng Intramuros ay tinatawag namang Extramuros, na ang ibig sabihin ay sa labas ng pader. Siyempre, hindi mananakop ang nagtayo nito kundi ang mga Indio. Sila ang kumuha ng mga batong adobe mula sa Guadalupe, sa San Pedro de Makati. Sila ang nagpaanod nito sa ilog. Sila ang nagbuhat at nagtayo nito. Ngunit nang matapos, ang mga nakinabang lamang ay ang mga praile, ang mga opisyal, at ang mga Kastila. Ilan sa makikitang pasyalan sa loob ng Intramuros ay ang mga sumusunod. San Agustin Church, ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, ang Plaza Moriones, ang pinakasentro ng Imperyong Espanyol sa Asia, Manila Cathedral at iba pa. Samantala, sa loob ng Intramuros, matatagpuan ang Fort Santiago. Ang lugar na ito ay nagsisilbing alaala sa mga biktima ng ikalawang digmaang pandaigdig at mga sakripisyo ng mamamayang Pilipino sa paghahangad ng kalayaan. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang Fort Santiago ay nagsisilbing kuta ng mga sundalong Kastila at naging kulungan ng maraming Pilipino at Amerikano. Kabilang sa mga nabilanggo rito ay si Gato Rizal. Bago siya barilin sa Bagong Bayan, napagbintangan siya bilang pinuno ng mga katipunan at naakusahan ng rebellion laban sa mga Kastila. Dito niya isinulat ang Mi Ultimo Adios. Maliban sa Fort Santiago, ang Luneta Park ay isa ring makasaysayang lugar sa Pilipinas na may malaking kaugnayan sa ating pambansang bayani na si Gato Rizal. Matapos ang kanyang pagkakabilanggo sa Fort Santiago, si Rizal ay binaril sa Bagong Bayan na kasalukuyan ng kilala sa tawag na Luneta noong ika-30 ng Disyembre, 1876. Bilang pagkilala sa mga kabayanihan ni Rizal, matatagpuan sa kanyang monumento rito ang 8 tansong ribulto na sumisimbolo sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Matatagpuan rin dito ang granite stone na naglalaman ng sulat mula sa kanyang librong Mi Ultimo Adios. Makikita rin sa parke ang Independence Flagpole na itinuturing na pinakamataas na flagpole sa buong bansa sa taas nitong 150 talampakan. Sa kasalukuyan, ang Luneta ay isa sa mga kilalang atraksyon dahil sa nakakaakit nitong likang sining, santuaryo, hardin at damuhan, pati na rin ang dancing fountain na patok sa kahit sino mang turista. 2 kilometro mula sa Luneta, may makikita isa pang monumento na kilala sa Kamaynilaan, ang Bonifacio at Cathedral Revolution Monument.
Isinasalamin ng monumentong ito ang buhay ni Bonifacio mula pagkabata hanggang sa kanyang pamumuno sa Katipunan upang makamit ang kalayaan mula sa kamay ng mga nananakop na Espanyol. Sa likod ng monumento ay may hitang kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto, nagsisilbing prinsipyo ng mga Katipunero. Kabilang rin sa mga nahihitan sa lugar na ito ang mga pangalan ng mga taong nasawi sa panahon ng martial law. Mula sa Kamaynilaan, halina't dayuhin natin ang lungsod ng Quezon kung saan matatagpuan ang isa rin sa mga monumento na naglalaman ng mga tala at sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan, katarungan at demokrasya ng bansa ang bantayog ng mga bayani. Matatanda ang noong ika-21 ng Setyembre, taong 1972, nang lagdaan ng yumangong diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang proklamasyon bilang 1981 I signed Proclamation number 1081 na nagdedeklara ng martial law sa bansa. placing the entire Philippines under martial law. Isa sa mga bagay na itinatampok ng lugar na ito ay ang 35 talampakang iskultura na tinatawag na Inang Bayan na likha ni Eduardo Castrilo. Ito ay naglalarawan sa isang babaeng duyan sa isang lalaki na kumakatawan sa Pilipinas at sa mga namatay na martir. Bukod dito, mayroon ding Wall of Remembrance kung saan nakatala ang mga pangalan ng mga bayani at martir na lumaban sa rehimong Marcos. Sa loob ng Bantayog, makikita rin ang Bantayog Library and Archives, Hall of Remembrance, at Museo ng Bantayog. Mayroon ring Silid Teatro sa gitna, ang Ambassador Alfonso Tiuchenko Auditorium, kung saan ginaganap ang mga palabas sa pelikula at mga programang inorganisa ng institusyon. Lugatis kayo dyan laban sa mainit na panahon. Narito tayo ngayon sa isa pang monumento, ang Quezon Memorial Shrine, na ipinatayo noong 1952 bilang pagkilala sa yumaong Pangulong si Manuel L. Quezon. Tama iyan, ika nga nila, hindi kompleto ang biyahe mo kung hindi ka pa nakakapunta o nakakadaan sa Quezon Memorial Circle o Circle kung masisipin. Sa itong landmark ng lungsod kung saan ang matayog na damba ng Quezon ay matatanaw. Ate, okay na? Oo, okay na. Ganda pala talaga ng circle. Oo. Sa tagal ko na nagtitinda dito, tandaan ko na yung simbolo ng monumento na ikinakaw. Yung tatlong pylon na nakikita nyo na may 65 metro ang taas ay nagre-representa sa tatlong pangunahing pulo ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga anghel naman na may hawak sa sampagita sa taas nito ay nagtanda nun ang pagkilala sa pagkamatay ni Pangulong Quezon. Balita ko may museo rin doon. Oo, matatagpuan mo rin yun. Dito matatagpuan sa loob ng dambana ang buntod ng Pangulong Quezon at ng kanyang yumaong asawa. Kasama rin sa nasa loob nito iba't ibang ari-arian tulad ng mga dokumento, libro at mga litrato mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang kamatayan. Di lamang simpleng parke ang matatagpuan mo rito. Mga hardin, 4 na museo, maraming kainan, mga bisikleta at palaruan, amusement park, at iba pang atraksyon na talagang dadayuhin ng kahit sino man. Paumaga man o hapon, sa tuwing mataas ang sikat ng araw, ang mga bata ay walang humpay sa paglalaro sa kalye. Isa na dito sa ating kinagisnan ay ang tumbang preso. Uy, pwede ba ako makasali? Tara, sali ka! Tara! Ang tumbang preso ay binubuo ng mga manlalaro na hindi lalagpas sa 9 na katao. At syempre, hindi rin mawawala ang tsinelas at lata sapagkat ito ang ginagamit sa naturang laro.
Ang mga manlalaro ay kinakailangang patumbahin ang lata gamit ang kanilang tsinelas at ang taya naman ay kailangan itong depensahan. Ang taya ay maaaring habulin ang ibang manlalaro at pwedeng maipasa sa kanila ang pagkataya. Ito ay nangangailangan ng kagalingan sa pagtutok at pagiging maliksi sapagkat kinakailangan kumilos ng mabilis upang hindi mahuli ng taya. Kung titignan ang mga larong ito sa kung paano ito nakikita ng isang bata, ito ay simpleng bagay na nakakapagdulot ng lubos na kaligayahan sa kanya sa araw-araw. Ngunit sa mabilis na takbo ng ating buhay, ang munting laro ay minsan nagiging libangan ay lumilipas din at nagiging munting alaala na lamang. Ng simple, ngunit masayang buhay na sigurado'y kay sarap balikan at sariwain. Alam naman nating lahat na ang pagkain ay hindi mawawala sa kulturang Pilipino. Kahit anong okasyon o kahit sa simpleng araw lang, hindi mawawala ang pagsasalo at paghahanda ng masasarap na pagkain Pinoy. Napakaraming pagkain Pinoy talaga ang hanap-hanap ng ating mga tila. At isa na rito ay ang adobo. Alam niyo ba mga anak na ang proseso ng adobo ay kilala sa paggamit ng suka rito? Upang mapanatili ang kasariwaan ng karne at magsilbi na rin bilang pampalasa. Ito ay isang kaugalian na nagmula pa sa ating mga katutubo. Tama ka dyan. At alam nyo rin ba na ang salitang adobo ay hango sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin na ito marinate. At ang unang Kastilang fraile na naitala nito ay si Padre de San Buenaventura noong 1613. Sa Katagalan ay mas lalo pa itong nakilala sa ang sarap nito at sa madaling iluto ito. Ang pagsisimba at pagiging relihiyoso naman ng bawat Pilipino ay may tuturing na isang pamana ng ating mga ninuno. Sa simula't sapul pa lamang, sumasamba na ang ating mga ninuno sa iba't ibang elemento tulad ng tubig, bato at araw. Sa pagdating ng mga Kastila, sobra tayong naimpluwensyahan ng Kristyanismo. Kung kaya't ngayon sa buong bansa ay marami tayong makikitang mga kaganapang kaugnay ng relihiyon tulad ng Panata kay Nazareno, Flores de Mayo at Penitensya. Ang pagbabagong ito ay may tuturing na nagpalawak palalo sa ating kultura. Natuto tayong magnobena, magdiwang ng mga pista at marami pang iba na nakatulong upang mapalapit at lumalim pa ang ating koneksyon sa Kanya. Malaki ang saklaw ng kultura at tradisyon at dahil dito, napakalaga talagang magbalik tanaw at alalahanin ang lahat ng mga ito. Bilang Pilipino, hindi natin dapat kalimutang lingunin ang bawat bahagi ng ating kasaysayan at pamana. Bagkus, ay kilalanin pa ito lalo at pagyamanin sa pamagitan ng pagsuporta at pagpapalaganap nito. Mas masaya maging Pilipino kung lahat tayo ay may sapat na kaalaman sa ating kultura. Kaya, lagi nating tatandaan na It's more fun! It's more fun! It's more fun! It's more fun in the Philippines!